Malaking hamon ang mga namataan umanong pating sa paghahanap ng mga diver sa 10 pang nawawalang sakay ng MV Tricia Kirsten 3. Sa Zamboanga City naman, stranded ang maraming pasaherong pasulo at basilan dahil kulang sa barko. Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Yes, Vicky, nandito ako ngayon sa dagat ng Basilan, sakay po nitong BRP-2 Batahan ng Philippine Coast Guard na nagsa-search and rescue operation dito. Ito pong lokasyon namin ngayon, dito po pinaniniwala ang lumubog yung Roro na MV Tricia Kirsten 3. Pero hindi po namin makita sa surface ng dagat yung lumubog na Roro. Kaya po kanina lang pinasisid na po yung ROV o yung remotely operated vehicle ng Philippine Coast Guard para po malaman kung saan ba talaga yung eksaktong lokasyon ng lumubog na Roro. Narito po ang report. Umaga kanina nang dumating sa Zamboanga City ang 19 na technical divers ng PCG para sisirin ang dagat ng Basilan at hanapin ang lumubog na MV Tricia Kirsten 3 at 10 nawawala pang sakay nito. Bit-bit nila ang mga diving equipment mula Maynila gaya ng ROV o remotely operated vehicle na ito na may kable na hanggang 300 metro. Sapat para sa 76 na metro na tinatayang lalim ng dagat ng Basilan malapit sa Balok-Balok Island. Isa sa nakikita ngayong hamon ng diving team ang mga pating sa dagat ng Basilan. May mga balita lang na medyo marami daw shark. Hindi naman po infested pero may mga sightings. Delikado po yun. Actually, nag-extend na kami ng search area at pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Yung mga malilit na mga isda, pinagtanungan din natin yon, baka mayroong mga na-recover sila na mga survivors na hindi lang na-report sa atin. Dumating na rin kanina ang investigating team ng PCG mula Maynila para alamin kung ano ba talaga ang nangyari at lumubog ang Roro. Ang Philippine Navy naka-standby sakaling kailangan pa ng tulong sa search and rescue. Sa pinakahuling tala ng PCG, 316 ang survivors, 18 ang patay, 10 ang nawawala na puro crew ng barko, kapitan nila at isang tauhan ng PCG. Pero sabi ng mga naghahanap na kaanak hanggang kanina sa Zamboanga City Port, may mga pasahero pang nawawala. 6 na school administrator din ng DepEd Sulu ang hindi pa umano makita. Kung sakali man na unfortunately they already perish, at least makita natin yung body, yung katawan, for the benefit of the families also. We're still hoping for a miracle. So maasa pa ho tayo na maaring baka na adrift sila, at napadpad sila sa mga isla natin. So we're still hoping. Dahil grounded ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na Roro, apektado ang mga biyahe ngayon pasulu at Basilan. Ang mga biyahero nag-uunahan sa mga ticketing office ng mga barko sa Zamboanga City. Ang mga bata at matatanda nakasalampak na sa sahig sa tagal ng intayan sa ticket. May ilan na ring stranded mula pa kahapon. Mabilis kasing napupuno ngayon ang mga barko ng 2 shipping line dito na sumalo ngayon sa mga pasahero ng Allison Shipping Lines. Ewan ko na lang, saan kami nito? Papunta, wala din kami saan magpunta. Sakto lang yung pera namin pamasahe. Kahapon pa kami dito. Kailangan talaga umuwi. Wala mapuntahan namin dito. Wala kamag-anak namin dito sa Zamboanga. Galing namin sa Ipil. Sa Isabela City sa Basilan naman, nakikipagsapalaran ng ilang pasahero sa tinatawag nila ritong jungkong o yung mga motorized bangka na ang iba ay walang katig at wala pang life vest. No choice si Al Mustafa dahil may hahabulin na flight sa Zamboanga City papuntang Maynila. Kaya sinikmura na lang niya ang pamasaheng 500 piso kada pasahero. Magano na lang kami, mag-jungkong sir. Wala nang ticket, fully book na daw. Kailangan po naman i-check yun kasi kung totoo yan, hindi talaga allowed yun. Tama po yan. Babala naman ng Marina o Maritime Industry Authority, hindi po basta-basta na nag-i-increase po ng pamasahe ang ating mga operators. Sabi kahapon ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, maglalabas ang Marina ng special permit sa ibang shipping lines para saluhin ang mga apektadong pasahero. Magbibigay din daw ng libreng sakay ang barko ng Coast Guard pero hanggang kanina wala pang libreng sakay. Sabi ng Coast Guard, inaantay pa nila ang abiso mula sa Marina.
Vicky, medyo humupa na ngayon pero kanina lang matataas po yung alon dito sa lokasyon namin. Ang description ng kapitan ng barko gulong. Pag ganun yung alon, hindi naman daw sunod-sunod pero matataas niya. Kaya kanina gumigewang din talaga yung barko na sinasakyan namin. Bukas po ng umaga, depende sa makikita ng ROV sa ilalim ng dagat, sisisid na po yung mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Yan muna ang latest mula rito sa karagatan ng Basilan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.